Magandang araw po. This is Merlaison, also known as ang Magsasakang Reporter. Ikinararagal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, magugutom ang aking kapwa. Ikinararagal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotohanang impormasyon sa ating mga kababayan. Bilang isang magsasaka, ang pagtatanim at pagsasaka sa probinsya, dinala ko po ang andito sa Metro Manila. Ngayon po ay nagtuturo tayo ng urban gardening in a plastic bottle, self-watering plant. Ngayon pong araw na ito, i-share ko po sa inyo ang pagtatanim, pagpaparami at pag-aalaga ng fortune plant. Hali po kayo, samahan nyo ko. Magtatanim tayo, mag-aalaga ng fortune plant. Ano po ba ang advantage o pakinabang sa pagtatanim at pag-aalaga ng fortune plant? Ayon po sa mga punsoy expert, kaya nga po ito tinawag na fortune plant. Isa po siyang lucky plant, maswerteng halaman. Maganda po siyang itanim sa harapan ng ating mga tahanan. Sino man daw po ang nagtatanim at nag-aalaga nito ay magkakaroon ng abundant blessing, increased wealth and prosperity. Ang round leaves po niya ay sumusimbolo ng pera o money at attract positive energy. Sinasabing nagbibigay ng good vibration ang fortune plant. Air purifier, naglinis po siya ng maruming hangin. Ang matingkad na kulay berde at tila guhit na dilaw nitong fortune plant ay sumisimbolo ng health, kalusugan at pagmamahal o love. Madali pong patubuin at alagaan ng fortune plant. Pwede po siyang itanim mula sa kanyang seeds o kaya po yung kanyang tangkay, yung stalk nitong fortune plant. Yun po ang ibabahagi ko ngayon sa inyo. Ang pagtatanim ng fortune plant mula po sa kanyang tangkay o kanyang stalk ng fortune plant. Ito po yung tangkay ng fortune plant na akin pong ipopropagate na i-share ko po sa inyo. Mas madali po siyang itanim pag ganito compare po doon sa kanyang seeds ng fortune plant na nasa inyo po kung gaano po kalalaki ang pag-iwa-iwalay nyo po ito, pag puputol-putulin nyo po siya, at yun lang po yung itutusok sa lupa. Kapag itinanim nyo po ito, madali po siyang tumubo at madali lang siyang alagaan. Pwede po siya sa mga paso. Tapos pag sa paso po siya itinanim, pwede nyo po siyang ipasok sa loob ng inyong bahay. Tapos kahit twice a week lang po ninyo ilalabas, nang sa ganon ay maaarawan lang siya. Huwag lang pong totally na nasa loob siya ng bahay. Kapag po totally nasa loob siya ng bahay, hindi po siya magiging maganda yung kanyang tubo. Pero kapag nilalabas po ninyo, kahit 2 beses sa loob ng isang linggo, makakuha po siya ng sunlight. Ito munang isang stalk na ito ang ating puputulin gamit itong lagaring bakal. Ito pong ganito kahaba ay pwede ka pong maglipat tanim dyan na ayon sa gusto mo. Kung marami ka pong pagtatanim, pwede pong maliliit na puto lamang. Pero kung sa paso, ako kasi pag ganito kalaki, tatlong stalk ang pwede kong itanim sa isang paso. Ang tatlong stalk po kasi ay represent happiness, long life, and wealth. So ito pong isang ay ating lalagariin. So pagkaputol po ay
tatanggalin natin yung balat sa ilalim na bahagi. Ito pong ating fortune plant. Gamit naman po itong cutter na ito. Parang markay nyo lang po ng ganyan, no? Paikot, no? Para hindi po siya mahirapang balatan. Yan. Paikot po ng kanyang stalk. Yan. So, dito ko po itatanim sa paso, no? Itong ating tatlong stalk ng ating fortune plant. So ngayon ay maglalagay tayo ng lupa dito sa ating paso. Yan. Ayun. No? Kalahati po muna. Tapos ilagay na po itong ating tatlong stalk, no? Makikita niyo po ito ay nasa bandang ilalim po yan, ano? Una, palatandaan niya, may kayas po at yung bandang ibabaw ay wala, no? Lalagay lang po yan sa iwa-iwalay sila, no? Tusok lang po ng ganon. Tapos itong dalawa ay dito naman na magkaiwalay po sila, iwa-iwalay po sa isang yan. Sa ganun ay maganda pong tingnan kapag sila ay tumubo. Tapos punuin lang po ngayon ng lupa yan, ano? Hanggang lieg nitong ating paso. Yan. Ayun. Siksik lang po ng konti kapag medyo natutamba sila. Siksik lang po ng ganito. Yan. Ayan na po yan. Yan. Hanggang lieg nitong ating paso. Eksakto po yung ating nilagay na lupa kanina. Yan. Masiksik lang po ng ganyan. Ayan. So pagkatanim po ay didiligan, no? Ito pong ating tubig na ito. Ito po ay rainwater. Kung wala po kayong rainwater na makuha, ay pwede naman po yung galing sa faucet, pero pasingawin po ninyo magdamag, ano? Nang sa ganon ay mawala po yung mag-evaporate yung chlorine. So ito po yung ating bagong tanim na fortune plant. Tuwing umaga ay didilig-diligan lang po. Magkakaroon po ng usbong dito yan. Magkakaroon ng panibagong labas ng dahon dito po sa mga gilid na yan, ano? Dyan po, sa gilid na yan. Yan. So tuwing umaga, didilig-diligan lang po yan hanggang sila ay tumubo. Within 10 days lang po yan, ano? Hanggang 10 to 15 days ay magkakaroon po ng panibagong daon dyan, usbong, ano? Suhi. Pagkalipas ng 2 buwan ay ganyan na po kalaki yung ating mga tanim na fortune plant. So nawa po ay nakapagsira ko ng panibagong impormasyon at kaalaman ngayong araw nito kaugnay po ng pagtatanim, pag-propagate ng fortune plant. Maswerteng halaman at naglilinis po ng hangin, air purifier, itong mga halamang ito. Napakaganda pong tingnan at napakadaling patubuin at itanim, alagaan ang fortune plant. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang mga fruit trees at mga green leafy vegetables tulad po nitong kamatis, ano? Nasa ating harapan. Pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon po ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po yung aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Ano pong ma-achieve po ninyo kapag kayo ay nagtatanim ng iyong sariling pagkain? Una po, makakatipid ka. Ang dapat ay pambili mo ng mga gulay at mga green leafy vegetables ay masa-savings mo na. Pangalawa,
tiyak masustansya po ang pagsasaluan ng buong pamilya. At pangatlo, nakakatulong ka sa pagpreserba sa ating inang kalikasan. Save our Mother Earth. Nagawa ko po ito, magagawa rin po ninyo. Nawa po sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan at mga panahon, ay meron na rin po kayong tanim na tulad po ng mga tanim ng magsasakang reporter. Kung may natutunan po kayo, i-share nyo po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga abag-anak itong ating video tutorial na ito. Nang sa ganon ay marami po tayong maabot na matulungan na ating mga kababayan. Papalaganapin po natin ang organikong pagsasaka dito sa ating bansa. Maraming salamat po! Bago po ako mag-shoutout, muli po sana akong maglalambing sa inyo na mag-subscribe din sa vlog ng aking anak na si Kyla. Ito po yung Sincerely Kai. Ang anak pong si Kyla ay isang nutrition student. Kaya yung kanyang napapag-aralan po sa school ay ibinabahagi po niya sa kanyang mga follower, sa kanyang mga subscriber. So hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo sa Sincerely Kai. Pero yung mga nakasubscribe na po, maraming salamat po. Ngayon po shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating channel. Shoutout kay Jim Nang, Besley Jr., Lando Imperial, Rogelio Dagate, Wilson Senoron, Cesar Seneta and family watching from Alberta, Canada, Tatay Roberto Rejano, Nanay Aida Rejano at yung kanilang negosyante na batang-batang anak na si Rizabel Teres Rejano ng Agrify Philippines. Shoutout kay Ma'am Divina Refina at sa kanilang school principal na si Ma'am Saida Montes ng Novaliches High School. Shoutout din kay Dennis and Erlinda Torres watching from Makati City. Sa mga nagnanais na mapalalim pa ang kaalaman kaugnay ng pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman sa pagitan po ng organikong pamamaraan, inimbitan ko po kayo na manood ng aking TV at radio program. Ito po yung Masaganang Buhay. Umi-air po ito tuwing araw ng linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa 1PH, Signal TV, Channel 1 ng TV5. Masaganang Buhay po yan. Meron din po akong column sa nangungunang pahayagan Tagalog sa ating bansa. Filipino Star ngayon tuwing araw ng Martes. Isinusulat ko po rito ang iba't ibang do-it-yourself tips at iba pang sekreto sa pagsasaka. At siyempre po, yung hindi pa nakasubscribe dito sa ating vlog, ang Magsasaka Reporter, mag-subscribe na po kayo, like and share. Click the bell button nang sa ganon ay ma-inform po kayo kapag may mga bago kong video upload, video tutorial at mai-share ko po sa inyo ang pairam na talento ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Stay safe, happy farming and God bless.